Hindi maikakaila na unconditional love ang binibigay ng pamilya at kaanak. Pero paano kung ang iyong mismong tiyuhin at pinsan may ibang klaseng pagtingin pala na nawi di umano sa paulit-ulit na paninilip, pangmomolestya at pananamantala? Iyan daw mismo ang naranasan ng isang dalagita dito sa Montalban, Rizal noong 2015. Mga kuya, huwag ganun! Kwento ni Josel, bata pa lang daw siya'y malapit na siya sa kanyang tito Nestor. Hindi niya tunay na pangalan. Halos parang tatay ko na rin po siya. Mabait po kasi siyang tito. Pero mabigat daw ang loob niya sa anak ni Nestor na tinawag naming Ronnie. Minsan na raw itong nagpakita ng motibo sa kanya nang maiwan silang dalawa sa bahay. Wala po kasi sila mama. Nanganak po kasi mama nung araw na yon. Wala pong nagbabantay sa amin. Sila lang po yung naiwan. Tapos yun po, ginawa na po sa akin yun. Dahil sa takot at pangamba, ang musmus noon na si Josel, walang nagawa kundi isikreto ang pangyayari. Natatakot po ako kasi wala po wala po akong kakampi. Hindi po ako makapagsumbong kasi bata pa po ako, natatakot po ako mag-away sila. Isip ko po kasi nung bata ako, baka po magbugbugan sila pag nagalit si Papa po. Magmula noon, nagsunod-sunod na raw ang pang-aabuso sa kanya ng kanyang pinsan. Ginawa niya po ulit sa akin yun, yung paglipo po. Kasi po, lagi po kami nakilalola nun eh, nagmo-module. Napapadikit po siya sa akin yung panaipuan po niya ako. Kalaunan, ang itinuring na pangalawang ama ni Josel na si Tito Nestor, tila may ibang pagtingin din sa dalagita. Patay tayo dyan! Nung gabi pong yun, natulog po yung kuya ko dun sa may maliit na bahay po namin. Ang sabi ko po, tabi na lang po kami kasi wala naman po sa isip ko yung ganun eh, na gagawin niya eh. Pagkarating ng mga bandang alas 12 po, yung ginawa niya po sa akin yun. Isang compound sa Rodriguez, Rizal ang naging saksi sa paulit-ulit daw na pangmomolestya sa isang nooy 8 taong gulang na bata na si Josel. Hindi niya tunay na pangalan. Anong pwede niyo ikwento sa akin, tay, nung madiscover niyo itong ginagawang pambabastos po sa inyong anak? Nandun po ako sa bahay niyo, nakita ko. Nakaupo po rito sa pintuan. Aha. Kasi yung anak ko, itong yung tito niya, naglalaba. Tapos yung anak ko, pumunta na CR, binabastos na. Aha. Ilang beses na ginagawa sa anak ko yun. Makalipas ang 7 taon, habang nagkakaisip ang dalagita, lumalakas rin ang loob niya. Nakaipon ng tapang si Josel para wakasan na ang paulit-ulit na pangmomolestya di umano ng kanyang tiyuhin at pinsan. Humingi na raw ng tulong ang dalagitang si Josel sa kanyang ina na tinawag naming si Delia. January 2022, agad nang nagsumbong si Nanay Delia sa barangay tungkol sa di umano'y panghahalay na pinagdaanan ng nooy 15 taong gulang niyang anak. Vicky, paano nakarating sa inyo yung sumbong? At ano yung kagyat niyong ginawa? Agad naman pong nagpa-responde yung aming hepe ng Barangay Tanod. Malapit lang po kasi sa aming headquarters yung area nila eh. Opo. Mas naunang dumating po yung mag-ina. Okay. Doon sa aming nagresponde. Humingi na po ako ng sasakyan para madala siya sa WCPD. Okay. Wala nang inaksayang panahon ng barangay at agad na tinulungan ang dalagita. Iyak siya na iyak, hindi siya makapagsalita. Yung sinanay na lang po ang nagkwento sa amin na ganun daw po yung nangyari sa bata. Hindi naman po namin na-i-blatter gawa ng bawal po yun. Kailangan nakadiretso po yun sa WCPD. Pero nang hina ang loob ni Josel nang biglang pumanaw ang kanyang ina noong Hunyo ng taong 2022. Sobrang hirap po, parang wala ka pong kakampi. Hindi mo masabi yung mga nararamdaman mo. Dito na rin daw biglang nag-disappearing act ang mag-amang Nestor at Ronnie. Kaya ang tatay ni Josel ang naging kasama niya sa pag-aasikaso ng kaso. January 2 nitong taon, ibinaba na sa wakas ang warrant of arrest para kina Nestor at Ronnie. Una, nalaman namin through operational research na nasa bundok pala ng Rizal ang ama, na tinatanggi niyang siya ito. Makalipas ang 1 buwan, February 2, kasama ang resibo, nagtungo ang mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group, DSOU, sa Rodriguez, Rizal para daktin ang unang suspect, ang tiyuhin ni Josel na si Nestor. Pero pati paghahanap, kalbaryo rin! Kinailangang umakyat ng bundok at tumawid ng ilog ang mga operatiba para matunto ng suspect. Tagong-tago, Tatay Nestor!